So guys, good afternoon. Kung naalala nyo, nung nakarang araw may tumawag sa akin, may kaugnay sa kaso ng dalawang OFWs doon sa Riyadh, no? Yung pangalan ay si Hura at saka si Nicole Azori. So ngayon pupunta ako dito sa lugar na kung saan dito kami magkikita ng parents ni Nicole, no? Dito sa lugar na to pupunta kami along Rojas Boulevard sa Pearl of the Orient building sa 8th floor. So yun ang papasokin namin, supposed to be. Kaya lang nauna yung complainant. So at medyo natakot kanina na pasukin yung building, yung mga gwardiya dyan, kasi nga siyempre mahigpit yung mga gwardiya dyan. Kaya ginawa, hinintay muna kung ano ang signal sa taas bago papasukin yung parents ni magulang ni Nicole Azores. So ngayon nakaakyat sila, pero nakausap ko yung isa sa mga staff doon o personnel ng staff High Global Recruitment Agency. At nung tinext ko at tinawagan ko, nakiusap sa akin yung si Ma'am Flor ng Top High na aakyat naman sila. Kaya so pinaakyat naman sila at nag-usap-usap sila ng kanilang welfare officer at yung magulang ni Nicola Azores, isang OFW ng nasa Riyadh. Nagka-problema yung yung dinastos ng kanyang loko-loko na employer. So ngayon may nag-rescue na isang sinasabi na patagong agency, may balak yata na binta sa ibang employer. Kaya ayun, parang iniiwas doon sa FRA. Pero ngayon ang napag-usapan, nakikiusap lamang yung parents nito na dapat doon na lang sa polo magiging ang yung mga ating welfare officer doon sa labas ng bansa, yung founder ng OFWs advocate sa labas ng bansa, na dapat doon na lang kasi mukhang delikado, postalin pa sa agency mga guys. Kaya itong luwi na to, dito ako pupunta. Yan. At hanapin ko yung building na sinasabi. No? Masari ko magbabalik. Yan, dito ako pupunta. At malapit na, nakababa na pala yung magulang ni Nicole. Yan. Ito na. Ito yung building na to. Yan. Ito yung building na to. Yan. So ngayon, ito na. Makikita na natin sila. Ayan, si ma'am. Hi ma'am. Kumusta? Oh, kapatid. Kapatid. Si sir. Oh, yun, si sir. Ito na, na-meet ko na sila. Wow, good morning ma'am. Kayo po? Si ma'am? Yun yung nanay. Si ma'am Nancy. Ayun. Sasama sa ano. Baka po siya kasi nisa. Hindi, okay lang. Hindi, kung ano pa i-edit yun na lang pa niya. Okay lang, no problem. Ay, kuya ko po. Ayan. Kuya! Ito, kuya ko. Ito, si sir. Sir, kumusta? Wow, itong kaibigan natin na polis. Polis sa Makati, sir. Hindi po. Kapatid ko po yun. Di ba din po si Walis na po yung Obelis na. isang dami. Obelis na. Opo. Okay, so ito naman, siyempre, remembrance natin. Opo. Ano, ito si ma'am. Magkapatid kayo? Apo, magkapatid ko. Ito po, pinsan ko. Opo, bali family friend po yun. Family friend. Ano namang napag-usapan sa taas, ma'am? Okay naman. Pero mga sinungaling sila, sir. Sinungaling ba? Oo, sinungaling. Bakit naman sabi? Kasi sabi po sa akin, yung si Ma'am LA, Oo. hindi daw po nag-report sa kanila. Oh, yun, tama. Hindi yung doon. Oh, hindi na po si Ma'am LA, yung agent ng anak ko. Oh, pero hindi po ako naniniwala doon kasi nagchat-text po yung isang
kaibigan ko na mag-a-apply siya, Mm. pero sumasagot naman po. Mm. Oh. Tapos sabi po dito, nawala na po siya. Nawala So na. hindi daw po siya nag-report, kaya hindi po nila alam yung nangyari sa anak ko. Mm. Hindi nag-report yung LA. Opo. Ay, maloko nga pala itong LA. Dito lang sa Oh, Pilipinas. hindi daw po So, na yung nag-report LA sa ngayon? So, staff ng Tapay. oh, saan na yung LA ngayon? Hindi daw po nila alam kung nasa. Ah, illegal recruiter yan. Eh, mga tao na yan, gumagamit ng pangalan ng agency para Ngayon makapag-ano sabi ng po ni OFW. Flor, ano pangalan nun? Ma'am Flor, yung Flor del, ano pangalan niya? Flor de Lisa Urbanoso. yung nakausap Oo, natin, yung nakausap natin. siya si Ma'am Flor de Lisa Urbanoso. Urbanoso. Ng top high siya ba talagang Opo, sa agency? Oo, Tapay. Okay. Opo. Ngayon, ang sabi ko, tumawag po sila sa Saudi, yung si Ma'am Mona, Oh. yung po daw ang mag-aasikaso na kukunin yung dalawa, si Yura at saka si Oh, Nicole. kailangan lang. Kasama yung Yura kasi Opo. nakarating na rin sa akin ang sumbong. Kukunin po nila, dadalhin po daw sa Polo, Diretso Polo. Okay. So, yung pong agency na pinasukan po nila Nicole, yung nag-ano po sa kanya, Mm. na rescue, hindi po nila alam kung Hindi nila nasan alam. si... Pumunta rin siya, walang action naman. Oh, kita mo? Baka, Hindi nila alam, hindi di ba? po nila alam kung nasan yung anak ko. Pinasend pa po ang location ngayon Mm. sa kanya. Pinausap po yung anak ko na kung yung location mo, ibigay mo sa amin. Sabi niya para i-send ko kay Ma'am Mona at masundo ka dyan. Mm. At daling kayo sa Polo. So ngayon walang contact si ano, may contact na kayo. Kay Ma'am Nicole. Mona, bali, opo, meron na. Very good. Opo, yung pong Ma'am Mona, kinausap ko na rin, na sabi niya, itong araw na to, masusundo nila si Yura at saka si Nicole. Ah, okay. Para dalhin po sa Polo. Very good, very good. O, sabi Oh. ko sa anak ko, pag isang driver lang, huwag kayong sasama. Dapat kasama si Ma'am Mona, kung Oh. nakilala naman po ng anak ko yung Ma'am Mona na yun. Tama, tama. So, ngayon Oh. po yung Ma'am Shirley, tsaka yung Pumancha, yun po ang talagang dapat na matanggal yung staff na yun. Mga... Anong pangalan? Si? Ma'am Shirley at Ma'am Cha. Yan ang nagpapaikot sa inyo. Oo, yung po hindi nag-rescue sa anak ko na ang dami niya pong mga message. At Yan ang may balak mga guys na gustong rekrutin. Ibebenta pa yung tumawag po OFW doon sa ibang ano. Tumawag po yung Ma'am Shirley dun sa anak ko na kinukuha siya para pauwiin daw siya. Siya daw ang magpapauwi. Mm. Eh, sabi ko sa anak ko, huwag siya sasama. Kasi, Oh, baka Sa mamaya, kwarto po yan. baka walan siya doon sa labas. Opo, yun po. Ngayon yung pong employer ng anak ko, ayaw daw pong makipag-coordinate sa sa mga staff ng agency. Oo, dahil ang gusto siguro ng amo ng anak ko, mabenta. At Talagang sinasamantala nila kasi Opo. nandoon na sa kanila yung OFW. kaya nga sabi ko po, alam nyo, hindi po pwede po yan. Iba ang sumumbong sa anak ko, hindi nyo alam kung sino. Tapos ngayon, binibenta. Ba't hindi nyo tawagan yung employer ng anak ko? Siya ang nakakaalam kung nasan yung anak ko. Binablock daw po sila. Oh, kita mo? Oh. Kalokohan. Pero ngayon, ma'am, nakontak na nila yung ano doon. Yung si Ma'am Mona. Very good. Oh. At least si Mona, alam ang location ni Nicole at saka ni Hora. Oo. Mabuti naman. Sabi, itong araw na to, masusunod nila at magkano sa puno. Okay naman. Kaya anong sabi? Hintay na lang yung update. Yung update ko. Okay, very good, ma'am. Sabi ko, itong araw na to, kailangan may update po kami. At mapauwi po Mabuti sila. naman. Okay naman. Di bali kung nasa Poland na doon po sila, siyempre tatanungin ko yung anak ko, yung mga nangyari sa kanya. Tapos doon po nila doon mag-kaso na yung pauwi ng Pilipinas. Mabuti naman. At least, yan, maraming salamat. Napuntahan natin. Wow. Maraming salamat po sa iyo sa... Hindi natin yan titigilan, sir. Oo. Hindi natin Kasi, titigilan. ano talaga, natakot sila doon sa sinabi mo, ikaw usap niya sir, sinabi niya, iyaano siya kay Arnel Ignacio. Iaakatin ko na si Arnel Ignacio. Trabaho ng uwa yun eh. Trabaho ng uwa. Tapos nakarating sa atin, papagal-pagal pa sila. Alam niyo sir, Pasalapan ka sila, di ba? Kami agad pinapasok. Oo. Kami agad pinapasok. Oh, kasi yan, Talagang, higpit yan. Dahil dami ko nilang doon, sayado. Oh, tapos sabi ko pa, hindi naman kami gano'n na mag-video. Tapos, ay, kasi nila pinapasok yung pulis ko na kamag-anak. Kami lang Natakot. Oo, kami lang. Kaya ano sa akin, kaya sabi ko man pupunta ako diyan kasi gusto ko rin kayo makita, pero sabi sa akin, huwag na lang. Huwag na lang. Ano ko nagsabi? Hindi
noon. Kaya yan mga kabayan, Sir Arnel Ignacio ha. Sir Arnel, Sir Kakdak. Ito yung trabaho natin mula noon hanggang ngayon. Kung mapapanood nyo ito dapat sa inyo na to no? Kaya lang, nakarating sa akin ang sumbong. Kasi nga yung number ko at mga OFWs may mga contact sa akin sa labas ng bansa mula noon hanggang ngayon. Hindi po mawala ang pagpatuloy natin na pagtulong sa mga OFWs na may mga problema sa labas ng bansa. Nagsimula po tayo sa pagtulong. Year 2000 pa lamang, nung tayo kay the late former Ambassador Siniris pa lamang yung tumulong kay Sara Balabagan, may ligtas ang buhay sa bingit na kamatayan. Kaya hindi natigil ang pagtulong natin dahil sa ngayon, hindi nakakalimutan ng mga kababayan natin. Mawala man ang number ko, tuloy-tuloy, may panibagong number, may magbibigay ng number doon sa mga OFWs, lalo na sa Facebook account ko at sa ating YouTube channel. Patuloy po kami na tumutulong sa mga may problemang OFWs na inaapi doon sa labas ng bansa, dinabastos ng mga balasubas na employer ng mga walang kaluluwa. Kawawa yung mga OFWs natin doon. Isa doon ma'am, siguro nalas-las na, hindi pinagamot. Ito pa yung, tapos yung anak nyo, ganun pa ginawa bago umalis. Mas matindi yung panghayop na ginawa ng employer doon sa labas ng bansa. Kaya sa mga agencies, pati-usap namin dito sa Pilipinas, oras na may mga problema, dapat i-assist nyo naman agad yung inyong mga anak, mga pamilya ng mga OFWs na nagka-problema doon sa labas ng bansa. I-assist nyo na agad. Huwag nyo nang hintayin na kung saan-saan para makarating ang problema. Ayaw na namin maulit pa noon, katulad noon. Pag may problema, hindi nakarating kung saan-saan. Pag tinatok namin ang pintuan at hindi kayo papasok, normal lang, raid na ang abuti namin sa inyo. Raid na ang abuti namin sa inyo pag nagmamatigas kayo. Kaya dapat, panawagan sa lahat ng mga agencies, pag may problema ang OFWs, dapat makipagtulungan agad kayo sa pamilya. Huwag nyo nang hintayin, katulad nila ni ma'am, dumating pa, galing ng Pampanga para na pumunta. Yun pala, yung ibang nakausap doon sa labas ng bansa, nagsisinungaling pa. Ang sabi, may ginawa ng action. Yun pala, wala pa rin nagawang action, puro pa sinungalingan. Kaya sabi po ni Oh? Flor, Yan. ni Ma'am Flor, pinapangako niya itong araw na to, may iaano na sa amin na update na maayos na Okay, ibigay sa amin. mabuti naman. Ang agency kasi, medyo matino naman kausap kahit paano. Kaya lang akala nila, sa text lang, sa tawag-tawag lang, akala nila, hindi sila papuntan. Kaya ang ibang agency, yan ang, marami kasi padrino, na tinatawag, padrino kaya nagmamatigas. Bago kausapin yung mga pamilya, pahirapan muna. Pero pasalamat tayo sa Top High Global Agency, lalo na sa nagmamayari ng Top High Global, ipagpatuloy ninyo ang magandang serbisyo sa inyong mga napaalis na mga OFWs. Maraming salamat at Thank you rin nandyan lang po kay kami para sa Flor. inyo.